Kumpirmadong si Jessie Carlos ang bangkay na na-recover sa Resort World Manila. Base po yan sa resulta ng DNA test. Lumalabas din sa investigasyon ng PNP Crime Lab na iisa lang ang tama ng bala ng gunman at hindi niya sinadyang silaban ang sarili. Nakatutok si Maris Uman. Para patunayang ang gunman, si Jessie Carlos nga ang sunog na katawang natagpuan sa Room 510 ng Resorts World Manila nitong June 2. Isa na ilalim ito sa DNA test ng PNP Crime Lab. Ang DNA na nakuha mula sa muscle tissue ng bangkay, ikinumpara sa DNA sample mula sa mga magulang niyang sina Fernando at Eudora Carlos. Ang resulta, the probability of parentage for the case is 99.99%. Lumalabas ding isang bala lang pala ang tumama kay Carlos. Ito'y nagmula sa sarili niyang armas nang magbaril na ito sa sarili. Ibig sabihin, hindi siya natamaan ng mga rumesponding security personnel at pulisya nang makaengkwentro siya ng mga ito. Fatal yung pagkakabaril niya sa sarili niya. True and true yung bala. Wala siyang nakita na other gunshot wounds na probably tinamaan siya. Dagdag pa ng Crime Lab, kung pagbabasehan ng mga litrato ng suspect, hindi sinilaban ni Carlos ang sarili, kundi nasunog na lang din matapos niya magsunog sa kwarto. Hindi inilabas ng Crime Lab ang mga litrato dahil bahagi raw ito ng ebidensyang kanilang isusumite. Hindi na raw nasuri ng PNP Crime Laboratory kung languba sa droga si Carlos na mangyari ang krimen. Hindi na raw kasi nakuhanan ng ihi at tissue ang suspect na pwede maging basehan ng drug test. Sa pagsusuri rin ng Disasters Victim Identification ng PNP Crime Lab, may mga biktimang kinakitaan ng sugat, gasgas at first and second degree burns. Pero asphyxia by suffocation daw ang ikinasawi ng 36 na biktima, habang acute myocardial infarction o inatake sa puso ang isang bisita ng katabing condominium. Hindi naman masabi kung gaano katagal bago tuluyan nasawi ang mga biktima matapos mabalot ng nakasusulasok na usok. Kasi nga yung environment kulog, tapos basa. So, yung bacteria doon madaling mag-set in. Kaya yung body nila malambot na. So, if it's full flaccid, less than 24 hours, most probably na patay sila. Muli namang pinulong ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA ang NC Lanting Security Specialist Incorporated at kanilang mga gwardya. Ito ay para makonsolidate lahat ng dokumento at testimonya mula sa security agency na bubuo sa kanilang investigasyon. Lumalabas na may probable cause daw para papanagutin ng NC Lanting. May probable cause na nakita ang investigador, pero dito sa report na isasubmit, doon may spell out kung ano yung probable cause at ano yung possible action from there na implement. Bukas ilalabas ang resulta ng investigasyon ng SOSIA. Umaasa silang maaamyendahan na rin ang batas para magkaroon ng security code sa bansa. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.